Nay, welcome back. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan naman ang lahat sa inyo, lalong-lalo na po ang taong nanonood ng video na to. Be happy lang po tayo, kahit minsan po ay mahirap maging happy, pero ganun po talaga ang buhay, ano po. Kung ngayon ka lang po napasyal sa aking channel, ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at pakipindot po ang notification bell kung gusto mo po na maging updated tuwing may bago po akong upload na video para po sa mga Gemini. Ang general reading po natin ngayon ay para po sa inyo. General reading po ito, kaya mag-practice po kayo na mag-interpret po ng reading natin. Depende po sa inyong mga sitwasyon. Ang bawat tarot card po kasi ay may iba't ibang interpretation. Depende po sa inyong mga experiences sa buhay po. Kaya pwede po na mag-practice din po kayo na mag-interpret ng tarot card. Ayun. So dito po sa unang apat na tarot cards ay para po akong nangingiti dito. Parang nakikilig po ako. Ikaw po itong si King of Cups. At nakatingin ka kay Queen of Pentacles. Yan. So, itong si Queen of Pentacles naman ay pwedeng kababata mo ito, dating kaibigan, childhood sweetheart, or pwedeng past person. At kung kaibigan mo to, or kababata man, o wala kayong naging relasyon, ay pwedeng meron kang love interest sa kanya. Parang super crush mo siya, at na-attract ka sa kanyang panlabas na katangian. Ayun po yung tingin ko. So, pwedeng babae o pwedeng si lalaki din po yung si Queen of Pentacles. Siguro po ay mahilig po kayo sa simpleng tao at down to earth. Yan po ang ibang katangian ni Queen of Pentacles. Pwedeng matagal mo na rin na gusto yung person na ito. At pwedeng may matagal na kayong nararamdaman na pagmamahal sa kanya. Pwedeng ang iba po sa inyo, kung kaibigan po ninyo siya, ay nagdi-daydreaming ka tungkol sa babaeng niya na special po siya sa iyong puso. Inaalala mo ang mga panahon na magkasama kayo at masayang nagkukwentuhan. Naalala mo yung mga masasayang biruan, pamamasyal, at marami pa pong ibang happy moments na magkasama kayo. Pwedeng matalik mo rin siya na kaibigan. At gustong-gusto mo po siya. Hindi mo lang siguro masabi sa kanya ang nararamdaman mo. Or hindi mo masabi sa kanya na meron kang nararamdaman para sa kanya. Yun, pwedeng ikaw po ay medyo torpe or nahihiya ka lang na magtapat. May iba rin siguro na sitwasyon na pwedeng itong person na to na gustong-gusto po rin nyo, pwedeng naligaw po kayo noon. Kaso, hindi lang po naging kayo. May iba rin po siguro sa inyo na nagkaroon talaga kayo ng magandang story nitong past person. Ibig sabihin, naging kayo noon, kaya nga siya ay naging past person mo. Nagkaroon siguro kayo ng hindi makalimutan na happy memories at hindi mo po maipagkakaila na may special na lugar pa rin siya sa puso mo sa present. Feeling ko may iniingatan ka na rin na family or may sarili ka ng pamilya, may asawa at mga anak sa kasalukuyan. Pero ang nakikita ko dito sa card ay ang isip po ninyo ay natrap po sa past person mo. Special tong tao na to para sa'yo. Kaya hindi mo siya basta nakakalimutan. Alam nyo, may dahilan po si God kung bakit naging party na lang siya ng nakaraan mo. At ikaw po ang nakakaalam din yan.
Sa sitwasyon naman ng ibang Gemini, kung bakit special pa rin ang past person na ito sa'yo, ay dahil natrap ka sa isang relasyon siguro na hindi ka masaya. Relasyon na maraming restrictions at kumbaga ay gusto mong umalis na, gusto mong maging malaya pero hindi mo magawa dahil pwedeng kasal ka na sa kasama mo. Andon ang pakiramdam na naikukumpara mo si past sa present mo at syempre wala pa rin katulad si past, parang ganon. Nakatali ka na siguro sa present person mo pero si past pa rin po ang iniintay mo na parang umaasa ka na isang araw ay inaabangan mo ang muling pag-cross ng inyong landas. Ito ang sitwasyon na nababasa ko sa Two of Wands. Walang masama kung ikaw po ay single, pero tingin ko itong sitwasyon na ikaw ay taken na. May ibang Gemini na nasasaktan nyo na ang inyong mga sariling damdamin sa sitwasyon na ito. Parang may namimili nga po sa inyo siguro kung si past ba o si present. At iyan po ang pumipigil sa inyo para maging masaya po kayo sa kasalukuyan ninyong love relationship. Kung may present ka ng family, lalo na kung may mga anak na, mas maayos po siguro na mag-focus ka na po sa present. Wala pong ibang makakapagpalaya sa'yo sa ganyang sitwasyon, kundi ikaw rin mismo. Nasasaktan ka sa mga pinaplano mo na talikuran na si past, pwedeng ganon. Alang-alang po sa present mo. Pero iyan po ang magandang gawin or kung iyan ang palagay mo ay makabubuti po sa iyong sitwasyon, ay depende po yan sa inyo. Siyempre po, pag past na, mahirap na po yun ibalik, lalo-lalo na po kung kayo po ay committed na or kasal na po kayo sa present. So, wala po kayong ibang pwedeng gawin, kundi kalimutan po ang past person niyo. Huwag nyo na po intayin na mag-cross pa ulit ang inyong landas. Ayan po. Walang masama po kung mga single po kayo, walang masama kung kayo ay mamimili muna. Ayun, so timbangin nyo lang po ng mabuti ang mga bagay-bagay para wala po kayong masasaktan sobra dahil andito po ang card ng Three of Swords. Pain po ang ibig sabihin yan. So, pwedeng ikaw ay pwedeng makapagbigay ng pain para sa iba or pwedeng ikaw yan. Nakakaramdam ka ng pain sa puso mo. Pwedeng ikaw po ang masasaktan sa mga gagawin mong plano o desisyon para po sa iyong puso. Pagdating po sa usaping puso ay kapag gumagawa ka po ng tama or kung meron ka pong itinatama ay meron po talagang hindi magandang epekto sa puso natin. May kasabihan nga po na the truth hurts but it will set you free. O, diba? May ganon. May nakikita rin po akong sitwasyon na may iba po sa inyo na nagbibigay po kayo ng support sa past person mo or sa other family mo. Pwedeng ganon, ano po. Para po sa mga single naman, ay napakaswerte mo sa iyong mabait na person. Very loving po, napaka-supportive, napaka-unawain, napaka-generous. Kaya, ang inyong steady at stable na relationship ay mauuwi soon sa engagement or sa kasalan at sa pagbuo ng isang pamilya. Para sa mga bata pa, para sa usaping pag-aasawa, ang inyong love life po ay magle-level up naman sa mas magandang pundasyon. Yan po ang nakikita ko. At para naman po sa mga naghihintay ng totoong pag-ibig, ay nasa horizon na po si The One.
At posibleng siya po ang magbibigay ng stability at security sa iyong buhay. Siguro siya tong tinititigan mo tuwing dumadaan lagi sa harapan ng bahay nyo. Super crush mo to. Or siya yung guy na pinapakyutan mo pag dumadaan sa harapan ng bahay nyo. Pwedeng ganun So, make the right choice, okay? Ayun, Gemini, comment lang po kayo kung resonate kayo sa reading na to. Huwag niyo po kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. God bless.